Magandang araw sa inyo guys. Today is mag-aayos tayo ngayon ng multicab. Kapitbahay. Ang may-ari ng multicab na ito is kapitbahay namin. Ang concern niya is biglang namatay yung makina habang pinapaandar niya. Na-check ko na to guys. Na-confirm ko na sira yung fuel pump niya. Kaya ako na-confirm guys kasi pag i-on mo yung susi, yan, pag i-on mo yung susi, maririnig mo yung fuel pump ito banda sa may tangke. Malakas yung lagitik niya, and then kung bunutin mo itong kanyang fuel hose, walang lumalabas na gasolina. And then na-convince ako nito guys kasi nilagyan na nila ng maraming gasolina yung tangke, ayaw pa rin umandar. Kaya nung binunot ko is walang lumalabas na gasolina dito sa fuel hose. Kaya sigurado ako na yung fuel pump ang sira nito. So ito ang ituturo ko sa inyo guys kung paano magpalit ng fuel pump. So guys, sa pagpapalit is kailangan lang natin medyo mahirap lang kasi kailangan kong gumapang sa ilalim para matanggal ko yung fuel pump kasi nandoon banda sa tangke ang fuel pump, kaya medyo mahirap lang. And then do-double check ko doon sa tangke kung talagang sira yung fuel pump. I-check ko yung inlet hose nya, baka nabali kaya hindi makahigop ng gas yung fuel pump. So guys, gagapang lang muna ako and then isi-set ko yung tripod para makita nyo kung paano gawin. Guys, ito nga pala ang brand na ipapalit ko na fuel pump, HKT Corporation Japan. So far so good guys. Ito yung mga pinapalit ko, lalo na yung nag-convert ako ng auto na Nissan SCS na electronic, kinonvert ko sa carburetor. Ito yung ginamit ko na fuel pump. Matagal na yun pero hindi pa naman naging issue na nasira yung fuel pump, kaya ito yung binili ko. Ang presyo nito guys dito sa probinsya namin is 1,300. So ayan na guys, ito yung fuel pump. Ito yung inlet niya papunta sa tangke. May dinadaanan siyang hirap pakita sa video, masyadong masikip guys. Ito yung fuel filter niya and then papunta sa tangke. So intact naman yung hose niya, kaya sigurado ako na sira itong fuel pump niya. And then ito naman hose niya, ito yung outlet niya palabas para lumabas yung gasolina. So ang gagawin natin guys is tanggalin natin itong fuel pump na ito, tapos papalitan natin ito ng bagong fuel pump. Siset ko lang muna ang ating camera kasi masyadong masikip dito sa loob, dito sa ilalim. Guys, sa sobrang sikip dito sa ilalim, hindi ko na lang muna bibidyohan ang pagtanggal nitong fuel pump kasi hindi ko malagay ng maayos yung tripod para makuha sana kung paano ito tanggalin. So ang gagawin ko lang nito guys is huhugutin ko itong mga hose na ito, tapos yung mga bolt, dalawang bolt yan, ito tatanggalin natin yan para makuha itong fuel pump, tapos ipapalit natin yung bago. So ito na guys, tapos ko nang ikabit dito itong
hose na ito papunta sa tangke. Meron ito dating fuel filter, pero hindi ko na lang siya kinabitan ng fuel filter. Diretso na lang sa tangke. Tapos doon na lang ako malapit sa carburetor hose. Doon na lang ako magkakabit ng bagong fuel filter, kasi pabibilihin ko ang may-ari nito ng bagong fuel filter. Doon ko na lang ikakabit para mas madaling ikabit yung fuel filter. Tapos sa pagkabit lang guys is madali lang naman. Itong black wire, ito yung negative, saka itong red wire is ito yung positive. So ang wiring nito guys is hindi na siya original ang wiring nitong multicab na ito. So kung nakikita nyo, yung negative is dito na lang nilagay sa may bolt ng shock. Ito inipit lang nila dito. Tapos itong wiring na ito yung positive. Sa red wire siya nakakabit. Kaya ito namang nakakabit dito sa may bolt ng shock. Sa negative siya nakakabit. Kasi body ground lang naman guys. Yung negative niya, dinadaanan niya ng negative wire galing sa battery. Tsaka guys, meron akong sasabihin nito guys. Hindi pala sira ang fuel pump na ito, kaya mas lesson learned din sa akin ito guys, kasi mas mabuti talaga na tanggalin muna yung fuel pump para ma-check kung talagang sira ba talaga yung fuel pump. Kasi yung ginawa ko lang is tiningnan ko lang kasi yung fuel hose kung buo, tapos bumili kaagad kami ng bagong fuel pump. Since naman guys maging honest tayo sa may-ari, ay papakita ko ito sa may-ari. Ito pala yung may rason guys. Itong fuel filter guys, ingat-ngat pala ito ng daga guys. Kaya instead na makahigop siya ng gasolina dahil na may butas na yung fuel filter, ay dito na humihigop ng hangin. Kahangin na lang yung nahihigop niya guys, hindi na gasolina. Kaya sasabihin ko ito sa may-ari, since magko-convert din naman ako ng Daihatsu FI, kailangan ko din ng fuel pump. Ang gagawin ko na lang is yung dating fuel pump na nakakabit dito guys, is yun yung bibilhin ko. Sana gugustuhan nyo itong video na ito guys. Sana maka ano rin ako, maka tawa din ako sa presyo ng fuel pump na nakakabit dito guys. So ayan guys, naikabit ko na ang fuel filter. Dito ko na lang kinabit para mas mabilis magpalit ng fuel filter kung sakaling need na naman na palitan itong fuel filter na ito. Hindi ka nagagapang doon sa ilalim ng tangke para palitan ito. And then test na natin guys kung andar na ba yung makina. Okay, hayaan lang muna natin na magkaroon ng laman itong fuel filter papunta sa carburetor bago natin i-start. So pwede na siguro to guys, pandarin na natin. Udah ko dah. Up. Sige. Up. Okay. Guys, manda na, check natin kung wala bang leak.
Okay naman, wala namang leak. So okay na to guys.